Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang Huwebes ng araw ng Huwebes. Magandang araw po sa inyong lahat diyan sa mga ating mga suking na mga subscriber, sa ating mga nagfa-follow sa ating meron pala akong TikTok. Paki-bisita sa aking account sa TikTok. Edgar Mejorada pa din. Meron ako doon. So yung nasa TikTok, bisitahin niyo po ang YouTube channel. So shout out po ito kay Ma'am Merlin Sagario, kay Ma'am Clarita Untalan, sa General Santos, at kay Ma'am Veronica Peralta. Shout out po sa inyo. Ingat po tayong lahat. Salamat mga madam sa inyong suporta, sa inyong tiwala sa inyong pagtitiwala sa akin pala. So ito 'yon, ang gagawin ko ng reaction si Bongbong Marcos. Mayroon na naman siyang pangako dito. Walang katapusang pangako. Ito yung kanta ng pangako, Sa'yo. Ay, ang ganda ng theme song ni Bongbong Marcos, no? Pangako niya noong 2 years ago na magkaroon ng pabahay daw itong mga Pilipino para parang maganda sa pakiramdam na pag may sariling bahay. Last 2 years ito. Ito yun, no? Yung video na nangako siya dito. Pambansang pabahay para sa Filipino Housing or 4PH program ay isa sa mga prioridad na programa ng kasalukuyang administrasyon. Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa mas produktibong pamumuhay. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Isa po ito sa mga proyekto na talagang tinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Kaya naman, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa, mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Hindi maaaring magawa itong mga ganitong klaseng malalaking proyekto kung hindi nagkakaisa at nagtutulungan ang local government at saka ang national government. Nangako siya doon. Sus, itong music muna, Pangarap ako sa'yo. Ay nako, Marcos. Bangako sa'yo na naman yan. Tapos, ito na naman ang ngayong bago na naman. I think kanina to yung na mayroon na naman siyang pangako na naman na pabahay na naman daw. Noon, kailangan daw magtulungan mga local government, kung ano-ano pa. So, palaban ka sa mga local government. Akala ko mayroon kang budget na sa mga pabahay. Yun noong nakaraan yung sa hearing sa budget, mayroong problema yata doon na mayroon silang budget na hindi ginastos sa pabahay. Na question ho yun sa pagdinig ng Senado kung bakit yun yung ginastos. So ito na naman ngayon, nangako na naman ulit siya. Ito yun, video na to. BBBM muling nangako ng mas accessible housing programs sa mga Pilipino. Si Eden Santos sa report. Ngayong araw, muli nating ipinagtitibay ang ating pangarap na ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng ligtas, maayos at sariling tahanan. Hindi pa rin tumitigil na mangarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng sariling bahay ang milyong-milyong pamilyang Pilipino. Yan ay sa kabila ng kabiguan ng administrasyon na tuparin ang 1,000 pabahay kada taon at 6,000 pabahay sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino Program o 4PH. Ang pagbubukas ng National Housing Expo 2025 sa World Trade Center sa Pasay City, muling tiniyak ng Pangulo na magbigay ng marangal at abot-kayang tahanan sa bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing o Expanded 4PH Program. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay mapaalis sa kanilang tinitirahan.
May iba naman, siksika na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso, at palalimin ang suporta sa sektor ng pabahay. Dagdag ng Pangulo na sa pamamagitan ng Expo ay mabibigyan ng serbisyo ang mga Pilipino mula sa disenyo ng bahay at pagpaplano hanggang sa tulong pinansyal at pagproseso ng housing loans. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang Green Lane Program na nagtataguyod ng pagtatayo ng mga tahanan na climate resilient. Kasabay nito, pinuri ng Pangulo ang Pag-ibig Fund bilang isa sa pinakamalakas at maaasahang partner ng gobyerno sa sektor ng pabahay na nag-aalok ng 3% interest rate kada taon para sa mga maliliitang kita. Itong taon lamang, sa pamamagitan ng Pag-ibig, mahigit 57,000 miyembro ang nabigyan ng pagkakataon na makalipat sa sariling bahay o mapaayos ang kanilang tinitirahan. Kasabay nito, halos 75 bilyong piso rin ang naipamahagi na cash loan. Nakatulong ito sa halos 3 milyong miyembro para tugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Idiniin ng Pangulo na sa ilalim ng Expanded 4PH program, mas marami na ang mabibigyan ng tulong sa pabahay. Anya, hindi lamang ang mga mahihirap at may maliliit na kita ang maaaring makapag-avail ng pabahay sa tulong ng Expanded 4PH, kundi maging ang mga overseas Filipino workers at mga benepisyaryo at graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino or 4Ps program. At bilang bahagi ng selebrasyon ng National Shelter Month, namahagi ng mga notices of approval para sa mga pamilya mula sa Los Baños, Laguna, Lucena City, Iloilo City at Caloocan City na pinagkalooban ng Certificates of Entitlement sa bisa ng isang presidential proclamation. Sa wakas, formal nang mapapasa inyo ang mga lupang matagal na ninyong tinitirahan, lupang tunay na maituturing na nasa inyo na. Ilan lamang ito sa mga patunay na ang pangarap basta't sinamahan ng tiyaga at may suporta mula sa pamahalaan. So hanggang kailan siya mangangako? Noong kasagsagan na pumunta yata sa mga eskwelahan na mayroong problema sa mga backlog din sa mga eskwelahan, nangako na naman siya dito na tugunan ang problema sa eskwelahan, na mga kulang sa mga tawag nito, classroom. Nangako siya doon na kailangan pabilisin. Ito na naman yung pabahay, pabilisin na naman daw. Puno pabilisin eh. Sa kupad mong yan magtrabaho, wala kang ginawa yan, puro sablay nga eh. Pangako mo ang bigas eh. Hindi mo nga tumatupad. Ibinda mo pa yan sa mga nasalanta ng mga lindol. Tapos ito na naman ngayon yung pabahay, anong gagawin ni Bongbong Marcos? Puro pangako ka na lang eh. Ilang classroom lang yung nagawa itong 2025? 22 classroom. So ano na ngayon, October na. So ilang classroom lang nito ang magawa nitong taon na to. Puro na lang to sila pabilisin. Parehas na ni Vince Dizon eh. Pabilisin. Tapos wala namang nangyayari sa kanilang pabilisin. Puro na lang to pangako to mga hayupak na to eh. Tapos ano pa yung mga pangako ni Bongbong Marcos? Ito yung talagang pabahay. Kasi yung sa balita ng Net25, di ba parang pa na hindi naman natutupad talaga ang pangako ni Bongbong Marcos. Hindi siya nahiya. Ngayon, siya na naman. Ano na namang sunod na puntahan niya? Doon na naman siya mangako na gagawin. Mabilisang aksyon na naman daw ang gagawin. Mabilisang aksyon. Saan bang mabilisang aksyon nito na pagpunta mo nga lang sa mga nasalanta, hindi ka nga mabilis eh. Ito pa kaya? Ilagay natin halimbawa itong mga malalaking infrastructure, itong tawag nito, subway. Di nga nalilagyan ng pondo minsan yan eh. Kaya sobrang antala yan. Tapos itong North Luzon Railways ba yon?
hindi rin lagyan ng pondo yan. Kasi wala rin budget. Ito na naman pabahay na to. Magkano, ilan ang pabahay niya nung gusto nung nakaraan na pangako niya? 1 million a year na pabahay. Imantakin mo yan, 1 million a year. Saan siya kukuha ng pera nun? Puro ka nga ayuda sa mga tao na ano, hindi dapat ayudahan, inaayudahan mo para sabihin na sobra mong magaling sa ano, panggobyerno. Tapos ngayon, ipagmalaki mo naman nag-loan sa ano, sa Pag-ibig, uy, bayaran naman yun, hindi naman yun bigay sa gobyerno, babayaran pa rin yun sa naglo-loan. Tapos kagaya ko, isa akong OFW, no? Sa awa ng Diyos, hindi ako umaasa sa mga ganyan na mga pangako ng gobyerno. Hanggang ngayon nagbabayad pa kami ng ano, amortization dun sa loan namin sa bahay na 15 years ang ano namin, ang kontrata doon sa aming loan. Hanggang ngayon nagbabayad pa kami ng amortization. So, sabagay hindi ko naman sinabi na ano, mali sa gobyerno na amin yun. Kaya lang kapag doon pa rin sa kukuha sa kanila, alam naman natin na ang lugar hindi rin maganda kasi yung bahay na yan hindi rin ang location ng bahay hindi rin maganda. Hindi siya ano sa wala kapag doon ka titira, wala yung hirap sumakay. Yung sa amin nga hirap nga pa kami sa ano pag halimbawa umaga kami papunta ng Maynila. Kasi sa Imus kami nakakuha pero pabahay hindi uyan sa gobyerno. Private ho na contractor ho yan ako ano namin. Doon kami nakakuha niyan. So hirap na punta ng Maynila kapag umaga. Hirap makakuha ng sasakyan ng magbavan pa papuntang Baclaran kasi sa Imus kami. So ito yung ano niya na naglo-loan daw ang ano, maganda daw ang ano kasi nakapagbigay sila ng ilang libo yon. Babayaran yon Mang Bongbong Marcos. Wag mong ipagmalaki. Ang hilig mo kasi pagmalaki pero hindi yan dapat ipagmalaki. Magpagmalaki mo kung talagang ibigay mo ng ano yan, ng monthly mo nasa 200 o lagyan natin 500 ang monthly mo. Pero sa amin, alam nyo kung magkano ang monthly namin, ang laki ha. Isawa ng Diyos, malapit-lapit na rin na ho namin mabayaran yan. Pinagpaguran ho namin yan dito sa ibang bansa na pagtatrabaho. Pero hindi kami umaasa sa gobyerno nung dumaan man mga administrasyon, hindi kami umaasa dun eh. Lalo itong administrasyon na to. Tapos mangako ka pa, wag ka nang ano nang ipangako mo kasi wala kang natutupad eh. Ano ba yan? Pang ilang pangako mo na yan, ilang pangako na yung ano mo may natupad ba? Yung bigas nga lang eh. 20 pesos per kilo, yun pala. Pag intindihin mo, nag-ibinta mo lang ng 20 pesos per kilo, kaya lang, subsidy. Ang magbabayad pa rin nun, gobyerno. Kami pa rin yun. Sus, Ginoo ko. Huwag mo sabihin na itong pabahay mo. Ibaba mo ang presyo nito sa babahay tapos ibigay mo sa mga tao na nangangailangan tapos isubsidy mo. Ang magbabayad pa rin yan, kaming mga ordinaryong tao din. Ang swerte naman nung nakakuha ng bahay na ano, halimbawa lang isubsidy yan halimbawa. Ang swerte naman, makapagbahay kayo tapos wala rin kayong ano, hindi kayo nagpagod. O diba, unfair yun pag ganun. Kaya Bongbong Marcos, yung sinasabi mo na milyon na pabahay ibibigay mo kada taon, wala yun, hindi natutupad. Ngayon yung sinabi ng Net25 malita yun, mali ho yun sinabi rin ng reporter nila. 1 million ang unang sinabi nito noong last 2 years. Pero ngayon, binabaan. Huwag kayong umaasa dito sa presidente na talaga ngayon. Grabe, ang kapal ng mukha. Matindi na.